dahil lang sa narinig ko na hindi ako gusto ng campus queen. Ibinigay ko na lang ang payong na para sana sa kanya sa babaeng nababasa sa ulan sa tabi ng daan. Hindi ko inaasahan na bigla niyang hahablutin ang kwelyo ko at bigla akong hinalikan. Kuya, may masasamang taong gustong humuli sa akin. Bilis, buksan mo ang payong. Huwag mong hayaang makita nila ako. Sa biglaang kilos ng babae, agad akong umatras para lumayo sa kanya. Agad namang nagmakaawa ang babae. Kuya, pakiusap, huwag kang malikot. Papunta na sila rito. Nang sandaling iyon, napansin ko sa gilid ng aking mga mata ang 4 na lalaking nakaitim na mabilis na tumatakbo lampas sa amin. Nagtataka ako. Sila ba ang mga taong humahabol sa babaeng ito? Pagkaalis ng mga lalaking nakaitim, nakahinga ng maluwag ang babae. Kuya, pasensya na sa ginawa ko kanina, naging desperado lang po ako dahil sa sitwasyon. Sana ay mapatawad mo ako. Tiningnan ko ang damit ng babae na basang-basa na ng ulan. Ipinahiram ko na rin sa kanya ang suot kong jacket. Sa'yo na ang payong at jacket na ito. Paalam. Pagkasabi niyon, naglakad na ako palayo sa ilalim ng ulan. Nang sandaling iyon, naalala ko na naman ang nangyari kanina. Ang mga salitang narinig ko sa tapat ng Yan. Grabe, sunod-sunuran talaga sa iyo si Bufanao, no? Kahit malakas ang ulan, pinapunta mo siya para magdala ng payong at dumating nga siya. Siyempre, makikinig talaga siya sa akin. Sino ba naman ang may kasalanan kung sobrang patay na patay siya sa akin? Yan. Magsabi ka nga ng totoo. Gusto mo ba talaga si Bufanao? Paano mangyayari iyon? Pero kung gusto niyang maging buntot ko, wala na akong magagawa roon. Hahaha. Sa bagay, bakit mo naman tatanggihan ang isang tapat na aso na gaya niya? Bawat salitang narinig ko sa loob ng kwartong iyon, ay tila matatalim na kutsilyong direktang sumasaksak sa puso ko. Kahit ganoon, naramdaman ko ang lamig sa aking braso. Tumingin ako sa direksyong iyon. Nakita ko ang isang maliit at mahabang kamay na nakahawak sa braso ko. Nagtaka ako. Bakit siya nandito na naman? Umuso ang babae sa akin. Kuya, salamat sa pagbigay sa akin ng payong at jacket. Sige lang. Maikli kong sagot. Hindi ko na siya pinansin at binilisan ko ang aking paglalakad. Matapos ang ilang sandali, napansin ko na sinusundan pa rin ako ng babae. Napakunot ang noo ko. Tinanong ko siya, bakit mo ba ako sinusundan? Mukhang namumroblema ang babae. Kuya, wala na po akong matitirhan ngayon. Pwede mo ba akong patuluyin sa inyo? Nabigla ako ng husto sa sinabi ng babae, para akong tinamaan ng kidlat. Hay, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi tayo magkakilala. Hindi ka dapat sumasama basta-basta sa bahay ng isang hindi mo kakilalang lalaki. Kuya, alam kong mabuti kang tao. Tumingin siya sa akin nang may pagsusumamo. Ipinapakita ang kanyang tapat na intensyon. Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. Hindi ko mapigilang pagsabihan siya. Ang masasamang tao. Hindi nakasulat sa noo nila na masama silang tao. Huwag kang masyadong inosente. Napaisip ang babae at napaikot ang kanyang mga mata. Bigla siyang nagtanong pabalik. Kuya, masama ka ba? Agad ko itong itinanggi. Hindi ako masamang tao. Mabuti naman kung ganoon. Kuya, mabuti kang tao. Panindigan mo na ang pagiging mabuti, isama mo na ako sa bahay mo. Wala na akong nagawa. Naisip ko ang mga lalaking nakaitim kanina. Hindi ko napigilang magtanong sa kanya. Bakit ka ba gustong hulihin ang mga lalaking nakaitim na iyon? Nag-isip sandali ang babae. Nag-aalangan siyang sumagot. Gusto akong ipakasal ng pamilya ko sa isang matanda. Hindi ako pumayag. Kaya palihim akong tumakas. Ang mga lalaking nakaitim na iyon ay pinadala ng pamilya ko para hulihin ako. Kapag nahuli nila ako, mapipilitan akong pakasalan ang matandang iyon. Mas matanda pa ang edad niya kaysa sa tatay ko. Ayaw ko talagang magpakasal sa kanya. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Tumingin sa akin ang babae nang may pag-asa sa kanyang mga mata. Nang maisip ko ang kaawa-awang kalagayan ng babaeng ito. At ang kalunos-lunos na tadhana kung mahuhuli siya ng mga nakaitim. Lumambot ang puso ko. Napilitan akong pumayag. Sumama ka sa akin. Sa ilalim ng payong. Sabay kaming naglakad. Mabilis. Nakarating kami sa inuupahan kong bahay. Sa may pintuan ng pasilyo, kumuha ako ng kahit anong tsinelas para sa kanya. Isuot mo muna ito. Wala akong tsinelas na pambabae rito. Salamat. Hinubad ng babae ang kanyang itim na sapatos. Basang-basa na ang mga medyas niyang itim na bumabalot sa kanyang paa. Pareho kaming naulanan. Basang-basa ang aming mga katawan. Madali kaming sipunin ito. Pero wala talaga akong kahit anong damit na pambabae rito. Nag-isip ako sandali. Naghalungkat ako sa aparador ng ilang sandali. Nakatagpo ako ng itim na t-shirt at kulay abong jogging pants. Lumabas ako ng kwarto dala ang mga gamit. Inabot ko ang mga gamit sa babae. Iyan ang banyo. Pumasok ka na at maligo. Baka magkasakit ka. Fan na OJ. Napakabait mo. Salamat sa iyo. Masayang kinuha ng babae ang mga damit sa kamay ko. Naglakad na siya patungo sa banyo.
Napakamot ako sa ulo ng may pagkahiya. Tinawag ko pa rin siya. Sandali lang. Huminto ang babae sa paglakad. Lumingon siya. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Fan na, Oje. May kailangan ka pa ba? Ano kasi? Damit ko lang ang naibigay ko sa iyo. Pagkatapos mong maligo, isuot mo na lang iyan. Pagdating naman sa panloob na damit ng babae, wala talaga ako niyan dito. Nag-atubili ako sandali, at sinabi ko pang, marami naman akong sobrang damit. Kung hindi ka nandidiri, pwede kitang pahiramin ng isa. Nang marinig niyang ipapahiram ko sa kanya ang damit ko, biglang namula ang mukha ng babae sa hiya. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umiling. Huwag na po. Pagkasabi niyon, tumakbo ang babae papasok ng banyo dala ang mga gamit. Pagkapasok sa loob, mabilis na nilock ng babae ang pinto ng banyo. Pagkalipas ng 20 minuto, bumukas ang pinto ng banyo. Kuya, maligo ka na rin ng mabilis. Iniwas ko ang tingin ko sa babae at kumuha ng hairdryer sa kabinet. Inabot ko ito sa kanya. Patuyuin mo ang buhok mo. Salamat po. Yakap-yakap ng babae ang hairdryer at ninisyan ako ng napakatamis. Walang anuman. Uminit ang mga tenga ko. Napakaganda talaga ng babaeng ito. Lalo na kapag umingiti siya. Dati akala ko ang ganda na ng ngiti ng campus queen na si Liu Ruyan. Pero kumpara sa babaeng nasa harap ko, daig pa rin siya nito. Pagpasok ko sa banyo, bumalot sa akin ang hamog. Amoy na amoy sa hangin ang pamilyar na bango ng body wash. Amoy na naiwan ng babae. Kakahubad ko pa lang ng pang-itaas ko. Nang may kumatok sa pinto ng banyo. Sa sandaling iyon, kinabahan ako ng husto. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ko. Kuya, buksan mo muna sandali ang pinto. Sigaw ng babae mula sa labas ng banyo. Nang walang sumagot, sumigaw siya ulit. Kuya, buksan mo muna ang pinto. Naririnig mo ba ako? Ang boses ng babae sa labas ng banyo ay paulit-ulit na naririnig sa tenga ko. Kumakaba ang puso ko at parang sasabog ang ulo ko. Hindi ko akalain na sa kabutihan kong patuluyin siya, ay may iba pala siyang balak sa akin. Sa sobrang gulo ng isip ko, sumagot na lang ako. Naririnig kita. Sabay suot ulit ng hinubad kong damit. Bahagya ko palang nabubuksan ang pinto. Bigla na siyang nakalusot papasok. Natulala na lang ako. Bakit ang bilis niya? Anong gagawin mo? Halatang natataranta ang mukha ko. May kukunin lang ako. May kung anong yakap ang babae. At mabilis ulit na lumabas. Sinipa niya ang pinto gamit ang maliit niyang paa. At sumara ulit ang pinto ng banyo mula sa labas ng may kalabog. Kuya, itulo mo na ang pagligo. Huwag kang mag-alala, hindi na kita gagambalain. Doon ko lang na-realize, ang tagal kong nag-isip. Maling akala lang pala lahat. Pero teka, ano ba ang kinuha niya na kailangang madaliin? Parang may nakita akong kulay pink sa yakap niya. Bigla kong nagets. Natakot siguro siyang makita ko iyon. Pagkatapos maligo, kinuha ko ang mga hinubad naming damit at sabay na isinalang sa washing machine. Pagkatapos malabhan, dala ang mga damit ay naglakad ako papuntang balkonahe. Nang madaanan ko ang babae, may sinabi siya, Kuya, salamat po. Sa balkonahe, tiningnan ko ang huling piraso ng black stocking sa kamay ko. Napataas ang kilay ko. Nang makita ito ng babae, agad siyang naging mapagmatsyag. Kuya, anong ginagawa mo sa black stockings ko? Nang makitang nagkamali siya ng akala, agad akong nagpaliwanag. Yung itim mo, yung fishnet mo, dapat isabay na sa labada. Nasira ang zipper ng pantalon ko noong hinila ko ito. Palagay ko hindi mo na ito maisusuot. Doon lang kumalma ang ekspresyon sa mga mata ng batang babae. Nga, hindi na talaga pwedeng isuot. Itapon na lang natin. Ayos lang iyon. Pagkasabi niyon, binilog ng babae ang itim na stockings. At itinapon ito sa basurahan. Nahihiya kong sinabi, bibilhan kita ng bago bukas para palitan yan. Umiling ang batang babae. Wag na po, kuya. Pagkatapos ay naglakad siya at umupo sa sofa. Tiningnan ko ang batang babae na tila walang pakialam sa nangyari. Agad akong nagtanong, anong pangalan mo? Shen Yuchu. Ilang taon ka na? Matapos sabihin ni Shen Yuchu ang kanyang pangalan. Gumalaw ang kanyang mga mata. Saka sinabi ang kanyang edad. 17 taon. Nang marinig kong 17 taong gulang pa lang si Shen Yuchu, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Napakamot ako ng madiin sa aking buhok. Sa hindi makapaniwalang tono, nagtanong uli ako. Ilang taon ka kamo? 17 taong gulang na ako ngayong taon. Pinigilan ni Shen Yuchu na mapatawa. Hindi ba't sinabi na niyang 17 taon na siya? Bakit parang takot na takot ako? Mukha akong tuliro. Hindi ko akalain na ang batang babaeng pinatuloy ko ay menor de edad pa pala. Ngunit nang mag-isip ako ng malalim, parang may hindi tama. Hindi ba sabi mo pinipilit ka ng pamilya mo na magpakasal? 17 taon ka pa lang. Paano ka maikakasal? Hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Medyo nakaramdam ng kaba si Shen Yuchu. Ang kanyang malalaking mata ay kumukurap-kurap. Agad siyang nagkaila. Hindi ah. Paano mangyayari iyon?
Natakot si Shen Yuchu na baka ituloy ko pa ang pagtatanong tungkol sa pamilya niya. Kaya dali-dali niyang iniba ang usapan. Kuya, anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Wu Fanao. 22 taon. Kuya Fanao, bakit ka nagpapaulan ng gabi na? May problema ka ba sa pag-ibig? Nang maisip ko si Liu Ruyan, parang tinutusok ng karayom ang puso ko sa sakit. Ang taong matagal ko nang gusto. Paano ko ba siya bibitawan ng ganoon na lang? Tiningnan ako ni Shen Yuchu habang malungkot ang aking mukha. Sabi niya sa kanyang sarili, "Naku, tama nga ang hinala niya." Lumapit sa akin si Shen Yuchu at tinapik ang aking balikat. Inalo niya ako. "Kuya Fanao, huwag ka nang malungkot, gaya ng kasabihan. Kapag may nawala, may darating na bago. Napakagwapo mo naman. At napakabait pa ng loob mo. Tiyak na makakatagpo ka rin ng babaeng tunay na magmamahal sa iyo." Nang marinig ko ang boses ni Shen Yuchu, bumalik ang aking ulirat. Hindi na dapat ako magpadala sa emosyon dahil kay Liu Ruyan. Ang pagbitaw sa taong hindi ka mahal, ay pagpapalaya rin sa sarili mo. Pagkabalik sa kwarto, kumuha ako ng isang notebook mula sa drawer. Hawak ko ito habang isa-isang binubuklat ang mga pahina. Nakasulat doon ang lahat ng mga paborito ni Liu Ruyan. Napangiti na lang ako ng mapait. Hindi ko akalaing naging ganap pala akong isang loyal na sim. Pagbalik sa dormitoryo ng graduate students, si Liu Ruyan ay umupo sa kanyang kama. Naka-cross arms siya. Ang maganda niyang mukha ay bakas ang pagkairita. Inisip niya, bukas ko na siya kukontakin. Kahit anong sabihin niya, hindi ko siya papansinin. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Tingnan natin kung ulit pa siya sa susunod. Kinaumagahan, tumunog ang alarm clock. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Nakita ko si Shen Yuchu na mahimbing na natutulog sa sofa. Ang buhok ng dalagita ay gulo-gulong nakadikit sa kanyang mukha. Bahagyang nakabukas ang mapula niyang bibig. Bahagyang gumagalaw ang mahahaba niyang pilik mata. Ang kumot niya ay kalahating nahulog sa sahig. At ang kalahati ay nakapatong sa kanyang katawan. Ang bahagi ng dibdib niya ay tila nakakaakit. Ang dalawang mapuputi at mapupula niyang paa ay nakalabas. 17 taong gulang pa lang siya pero napakaganda na ng hubog ng katawan niya. Napataas ang kilay ko. Hindi na ako nag-isip pa at lumabas na ng pinto. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, nakarating na ako sa kumpanya. Kabubukas ko pa lang ng computer. Hindi pa man uminit ang upuan ko. Lumalapit na ang malaking katawan ni Hikyang. "Kuya Nao, Sabado na bukas. Inom tayo bukas ng gabi." Tatanggi na sana ako sa pamamagitan ng pagtango. Bigla kong naalala na may dalagita pala sa bahay. Hindi ko maiwasang mag-alala. Kung lalabas ako para uminom sa gabi, parang hindi tama na iwan siyang mag-isa sa bahay. Lalo na't hindi ko pa siya makontak. Hindi na muna ako sasama mamayang gabi. May gagawin ako. "Kuya Nao, huwag mong sabihing pupuntahan mo na naman si Liu Ruyan." "Hindi ah." Mabilis akong sumagot. Nagulat si Hikyang at parang nagtataka. Kung hindi si Liu Ruyan ang pupuntahan ko, ano pa bang gagawin ko? Tungkol kay Liu Ruyan, hindi ko na siya gusto. Kaya hindi ko na ito itinago kay Hikyang. "Kiang, hindi ko na pupuntahan si Liu Ruyan kailanman. Hindi ko na siya gusto." Sumuko na ako. Gulat na gulat si Hikyang. Halos mapatalon siya sa upuan niya. "Ano? Totoo ba yan o joke lang?" Tumango ako. "Totoo." Dapat noon pa ako sumuko. Tinapik ng malakas ni Hikyang ang balikat ko. Tuwang-tuwa siya. "Kuya Nao, sa wakas, natauhan ka rin. Dapat itong ipagdiwang. Kahit ano pang gagawin mo mamayang gabi, ipagpaliban mo muna lahat yan. Dapat uminom tayo ng mga tropa mamaya. Celebrate natin ito. Narinig mo ba? Napagkasunduan na yan." Sasabihan ko na rin si A. Biao. Nang marinig ko ito, wala na akong nagawa kundi tumango at pumayag. Alam ko namang hindi talaga gusto ni Hikyang si Liu Ruyan. Hindi ko akalain na matutuwa siya ng husto nang malamang sumuko na ako kay Liu Ruyan. Tuwang-tuwa talaga si Hikyang. Sa bahay, nang magising si Shen Yuchu, lampas 10:00 na ng umaga, hinilot niya ang kanyang mabigat na ulo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya agad ang papel na nasa ibabaw ng coffee table. Nasa kaldero ang almusal. May pagkain sa loob ng refrigerator. Magluto ka na lang ng para sa tanghalian mo. Pagkatapos ay pumasok na siya sa banyo. Maghihilamos na sana siya. Pero napansin niyang walang toothbrush o kahit ano sa banyo. Akbo ang kanyang mga kamay sa bewang. At namula ang kanyang mga pisngi sa inis. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang maglaya sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, hindi muna ako sumama kay Hikyang para uminom. Sa halip, sumakay ako sa motor ko at nagmamadaling umuwi. Pagdating sa bahay, kinuha ko ang susi para buksan ang pinto. Narinig ni Shen Yuchu ang ingay sa pinto. Agad siyang tumitig sa pinto at naging alerto. Binuksan ko ang pinto. At agad kong nakita ang nakaupo sa sofa. Si Shen Yuchu nayakap ang kanyang mga tuhod at nakatitig sa akin. Dahil malinaw ang paningin ko, kitang-kita ko sa pagitan ng kanyang mga binti si Shen Yuchu. Ang suot niyang kulay rosas na lace na shorts.
Uminit ang likod ng mga tainga ko. Bahagya akong napaubo. At pilit na tumingin sa ibang direksyon dahil sa hiya. Saka lang namalaya ni Shen Yuchu, na medyo nakakahiya ang posisyon niya ngayon. Agad na namula ang kanyang maliit na mukha sa sobrang hiya. Dali-dali niyang ibinaba ang kanyang mga binti. Pinagdikit ang mga ito, at umupo ng maayos. Hinila rin niya pababa ang lailayan ng kanyang palda. At saka lang siya napanatag. Kuya Fanao, nandyan ka na pala. Inayos ni Shen Yuchu ang kanyang sarili. At naunang kumaway sa akin. Nagpalit ako ng sapatos. Pumasok sa loob. At tinanong siya, Shen Yuchu, anong kinain mo nung tanghalian? Tumingin ng diretso sa akin si Shen Yuchu. Dahan-dahang umiling. At nagsabing, hindi ako kumain. Napataas ang kilay ko. At nagtanong, may mga pagkain naman sa refrigerator. Hindi ka ba marunong magluto? Matapat na tumango si Shen Yuchu. Maghintay ka lang. Ipagluluto kita. Sabi ko kay Shen Yuchu. Saka ako nagmadaling pumasok sa kusina. Pagkatapos magluto, naghain ako ng isang mangkok ng noodles sa lamesa. Sabi ko kay Shen Yuchu, kumain ka na. Tiningnan ni Shen Yuchu ang noodles sa lamesa. At nagtatakang tumingin sa akin. Bakit isang mangkok lang ang inihanda mo? Hindi ka ba kakain? Para sa iyo yan. Hindi ako kakain dito sa bahay mamayang gabi. Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko mamaya. Sumagot siya ng at agad na kinuha ang mangkok at kumain ng malaki. Pagkakain niya, biglang kuminang ang kanyang mga mata. Kuya Fanao, ang sarap ng niluto mong noodles. Nagustuhan ko talaga. Naramdaman ko ang init sa aking puso. Ipinagluto ko lang naman ang batang babaeng ito ng isang napakasimpleng egg noodles. Pero tuwang-tuwa na siya. Bahagyang umiti ang mga labi ko. Sige, kumain ka pa kung gusto mo. Mayroon pa sa kaldero. Tumango si Shen Yuchu. Kumain ka na. Aalis na ako. Binuksan ko ang pinto ng bahay. Paalis na sana ako. Biglang tumakbo si Shen Yuchu palapit sa akin. Hinawakan ng maliliit niyang kamay ang dulo ng damit ko. Nakatitig ang bilugan niyang mga mata sa mukha ko. Bakit? Nang makita ko ang ginawa ni Shen Yuchu, nagtataka akong nagtanong. Kinagat ni Shen Yuchu ang kanyang labi. Nag-alinlangan siya sandali. Sa huli, sumagot din siya. Fanao, anong oras ka uwi mamayang gabi? Nag-isip ako sandali. Hindi ako sigurado. Tumango lang ng mahina si Shen Yuchu. Binitawan na niya ang pagkakahawak sa dulo ng damit ko. Alis na ako. Humakbang na ako palabas. Lilingon sana ako para isara ang pinto mula sa labas. Pero nakita ko ang batang babae na nakatayo pa rin doon at nakatingin sa akin ng may pag-asa. Hindi ko napigilang magtanong sa kanya. Shen Yuchu, ano na naman ang problema? Fanao, pwedeng umuwi ka ng mas maaga. Tumango ako. Susubukan kong umuwi ng maaga. Kung may kumatok, huwag mong bubuksan. May susi naman ako. Nakahinga ng maluwag si Shen Yuchu. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Sa loob ng isang barbecue shop, sinalina ni Hikiang ng alak ang baso namin ni Dibiao. Halika, Dibiao. Atoos natin to para kay Naoje. Habang umiinom kaming tatlo, nagkukwentuhan kami. Nang makita ni Hikiang na kalmado ang mukha ko, at wala talagang bakas ng lungkot o pait, nagsimula siyang magduda kung seryoso ba ako sa pagsukong sinasabi ko. Desidido ka na ba talagang sumuko kay Liruyan? Baka naman nagbibiro ka lang. Itinaas ko ang baso ko. Ininom ko ang lahat sa isang lagukan. Sabi ko kay Hikiang, hindi ako nagbibiro. Suko na talaga ako. Hindi ko na siya hahabulin pa. Nagkatinginan si Hikiang at El Dibiao. Itinaas nilang dalawa ang kanilang mga baso. Sabay nilang sinabi, Tagay, matapos ang ilang sandali ng inuman. Tiningnan ko ang oras, 9:30 na pala. Naalala ko noong paalis na ako. Ang tingin sa akin ng batang babae sa may pinto. Hindi na ako mapakali sa kinaupuan ko. Gabi na. Natatakot kaya ang batang babaeng iyon na mag-isa sa bahay. Hindi ko mapigilang mag-alala. Kiang Si, Dibiao, kayo na muna ang uminom. Kailangan ko nang maunang umalis. Bigla akong nagsalita. Sabay na tumingin sa akin si Hikiang at El Dibiao. Naoje, bakit bigla ka namang aalis? Tanong ni Hikiang. Ang tungkol kay Shen Yuchu. Hindi ko pa ito pwedeng sabihin kahit kanino. Kaya nagdahilan na lang ako. Hindi ko na kayang uminom. Inisip nilang lahat na. Nasasaktan lang ako dahil kay Liruyan. Hindi na rin nila ako pinigilan. Hinyaan nila akong umuwi mag-isa para magpalamig ng ulo. Nagtaksi ako at mabilis na nakarating sa inuupahang bahay. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Shen Yuchu na nakakulunot sa sofa habang nanonood ng Z. Nang makita ni Shen Yuchu na nakabalik na ako, agad na sumilay ang ngiti sa maliit niyang mukha. Fanao, nandyan ka na pala. Sumagot ako ng tipid. Nagpalit ako ng sapatos. Pumunta sa sala at naupo sa isang upuan sa tabi. Naisip ko na kailangan naming mag-usap ng masinsinan ni Shen Yuchu. Shen Yuchu, hanggang kailan mo balak tumira dito sa akin? Biglang kinabahan ang mukha ni Shen Yuchu.
Tumingin siya sa akin ng kaawa-awa gamit ang kanyang bilugang mga mata. Kuya Fanao, pinapaalis mo na ba ako? Nang makita ko ang batang babae na mukhang iiyak na, agad akong nagpaliwanag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gusto mong tumira dito, sige lang. Kahit gaano katagal pwede. Tanong ni Shen Yuchu habang kumukurap ang kanyang malalaking mata. Tumango ako. Umiti si Shen Yuchu sa akin. Ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Pinagdikit niya ang kanyang hinlalaki at hintuturo. At nag-finger heart sa akin. Kuya Fanao, napakabait mo talaga. Nang makita ko ang batang babae na nag-finger heart sa akin, napangiti ako ng bahagya. Kagabi lang kami nagkakilala ng batang ito. Pero bakit pakiramdam ko ay ang bilis niyang mapalagay sa akin? Hindi man lang niya ako itinuturing na ibang tao. Napatingin uli ang mga mata ko sa mahaba at makinis na mga binti ni Shen Yuchu dahil sa posisyon ng kanyang pagkakaupo. Ang suot niyang palda ay natural na umangat, kaya mukha itong mas maikli. Kaming dalawa lang ang nasa iisang kwarto. Sa tingin ko ay masyadong kakaunti ang suot niya. Lalaki pa rin naman ako. Wala ba talaga siyang pakialam? Napansin din ni Shen Yuchu sa pagkakataong ito na nakatingin ako sa kanyang mga binti. Medyo nahiya siya at pinagfikit ang kanyang mga binti. Saka sinabi sa akin ng may pagtatampo. Kuya Fanao, bakit ba kanina ka pa nakatitig sa mga binti ko? Napakamot na lang ako sa ilong ko dahil sa Shen Yuchu, iniisip ko lang na dahil sa nipis ng suot mo, hindi ba giniginaw ang mga binti mo? Kuya Fanao, wala na kasi akong ibang damit na maisusuot. Hindi ba't ipinahiram ko na sa iyo ang mga damit ko? Masyadong malaki, hindi comfortable. Mas gusto ko pa ring suotin ang mga sarili kong damit. Biglang may naisip si Shen Yuchu. Lumapit siya ng kaunti sa tabi ko at kumurap-kurap ang kanyang mga mata. Kuya Fanao, pwede mo ba akong pahiramin ng konting pera? Tiningnan ko si Shen Yuchu ng matagal. Ang batang ito, pagkain ko na ang kinakain niya. Bahay ko na ang tinutuluyan niya. Tapos balak pa niyang mangutang sa akin. Kahit iyon ang nasa isip ko. Tinanong ko pa rin siya, magkano ba ang kailangan mo? Tiningnan ko ang 2 payat at mahabang daliri na inilapit niya sa akin. Naisip ko, 2,000. Hindi naman gaanong marami. Tumango ako, at agad kumuha ng 2,000 piso mula sa kwarto. Inilapag ko ang cash sa ibabaw ng mesa sa harap ni Shen Yuchu. Ang magagandang mata ni Shen Yuchu ay nakatitig sa manipis na pera sa mesa. Baka sa kanyang tingin ang matinding pagkalito. Bakit ganito lang kaliit ang ipinahiram ko sa kanya? Akala ko ba? Ang sabi niya ay 2. Ano namang mabibili ng 2 piso? Hindi man lang sapat iyan pambili ng isang maikling shorts niya. Medyo sumasakit ang ulo ni Shen Yuchu. Pero nang maisip niya, ang kinalalagyan niya ngayon, sige na, kahit 2,000 lang. Mas mabuti na ito kaysa sa wala kahit kusing. Kuya Fanao, salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera. Huwag kang mag-alala. Pangako, babayaran kita balang araw. Taimtim na nangako si Shen Yuchu. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at lumapit ng husto sa akin. Pinagdaop niya ang kanyang mga kamay at nakiusap. Kuya Fanao, pwede mo ba akong isama sa supermarket? Sa biglang paglapit ng dalagita, parang biglang sumikip ang espasyo sa harap ko. Mabilis akong napaatras ng bahagya. CJ, Kuya Fanao, ang bait mo talaga. Nag-finger heart pa si Shen Yuchu sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Tumayo na ako. Marunong talagang magpalambot ng puso ang batang ito. Nakakatuwa siya at madaling mahalin. Bago lumabas, tiningnan ko si Shen Yuchu na balot ang katawan at palingon-lingon. Napailing na lang ako. Sa tindi ng pagkakabalot mo, kahit multo, hindi ka makikilala. Nahihiyang napangiti si Shen Yuchu. Ayoko lang naman na makita ng ibang tao ang napakaganda kong mukha. Hindi ko mapigilang asarin siya. Sayang naman. Nakita ko na ang napakaganda mong mukha. Hindi iyon sayang, no. Mabait ka namang tao dahil pinatuloy mo ako. Binigyan ng matutuluyan. At pinahiram pa ng pera. Mabait na agad dahil doon. Natawa ako sa sinabi ni Shen Yuchu. Kaya, para sa akin, isang mabuting tao si Kuya Fanao. Seryosong seryoso ang mukha ni Shen Yuchu habang nagsasalita. 2 araw pa lang tayong magkakilala. Hinuhusgahan mo na agad na mabuti akong tao. Siyempre naman, hindi ako nagkakamali sa pagkilala sa tao. May mga tao na sa isang tingin ko pa lang, alam ko nang mapagkakatiwalaan sila. Sila na ang pipiliin ko. Pero may mga tao rin na kahit gaano katagal ko nang kakilala, hindi ko pa rin mabasa. Tinapik-tapik ni Shen Yuchu ang kanyang dibdib. Binigyan pa niya ako ng isang mahalagang aral sa buhay. Bigla kong naisip na may punto ang dalagitang ito. Gaya ni Liu Ruyan na hindi ako gusto. Kahit gaano pa ako katagal manatili sa tabi niya, hindi niya pa rin ako magugustuhan. Ngayon, naliwanagan na ako. Ang bitawan si Liu Ruyan ay ang pagpapalaya rin sa sarili ko. Sa loob ng supermarket, nagtulak ako ng shopping cart. Nakasunod lang sa tabi ko si Shen Yuchu. Maya-maya lang, nakapili na si Shen Yuchu ng mga kailangang gamit. Kuya Fanao,
Bibili ako ng tsinelas. Tulungan mo naman akong pumili. Agad kong napansin ang isang kulay rosas na tsinelas. May disenyong cute na kuneho sa ibabaw nito. Kinuha ko ang tsinelas na iyon. Inabot ko ito kay Shen Yichu. At nagtanong, ano sa tingin mo ito? Sa palagay ko, ang mga babaeng kasing edad ni Shen Yichu ay magugustuhan ang ganitong estilo. Napahagikik si Shen Yichu. Ah, ganitong estilo pala ng tsinelas ang gusto ni Kuya Fanao. Ang ganda ng taste ni Kuya Fanao. Gusto ko to. Bibilhin ko na to. Tinaasan ko siya ng kilay. Kita mo na, tama ang hinala ko. Sa huli, pumili pa si Shen Yichu ng isang set ng puting shorts na may lace. At isang set din ng purong itim na shorts. Handa na kaming magbayad. Natural ko lang na kinuha ang mga shopping bag sa counter. Nakita ni Shen Yichu na puro gamit niya ang nasa loob. At ako ang bitbit ng bitbit nito. Medyo nahihiya siya. Kuya Fanao, ako na ang magbibitbit. Pagkasabi niyo ni Shen Yichu, iniabot niya ang maliit niyang kamay. Naramdaman ko ang malambot na dampi sa likod ng kamay ko. Mga daliri iyon ng isang babae. Mainit, makinis, at malambot. Isang kakaibang pakiramdam. Wag na. Ako na lang. Inilayo ko ng kaunti ang kamay kong may bitbit na shopping bag. Lalaki ako. Paano ko hahayaang ang isang babae ang magbitbit nito? Nang makita ni Shen Yichu na mahigpit ang hawak ko sa bag, sumuko na lang siya. Aksidente na niyang nahawakan ang kamay ko kanina. Kung mahahawakan niya ulit, nakakahiya naman. Sa loob ng dormitoryo, binuksan ni Liu Ruyan ang chatbox namin. Nag-type siya ng ilang salita, pero binura rin niyang lahat. Sa inis ay ibinato niya ang cellphone sa kama. Nakasimangot ang mukha ni Liu Ruyan, habang nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Isang araw na ang nakalipas, pero hindi ko pa rin siya kinokontak o nagpapaliwanag sa kanya. Sa tagal na naming magkakilala, ngayon lang nangyari ang ganito. Hayop ka, Wu Fanao. Talagang hindi mo ako kakausapin ha? Sige, wag mo na akong kakausapin kahit kailan. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone. Binuksan ang contact info ko. At inilagay ang daliri sa delete button. Nag-alangan siya sandali, pero sa huli ay hindi niya itinuloy. Wu Fanao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kapag hindi ka pa nagpaliwanag sa akin bukas, hindi na talaga kita papansinin. Totoo ang sinasabi ko. Sa loob ng kwarto sa bahay. Tok tok tok. Pwede bang pumasok? Narinig ko ang matamis na boses ni Shen Yichu mula sa labas. Napakunot noo ako ng malalim. Anong ginagawa ng batang ito sa kwarto ko sa hating gabi? May gagawin ba siyang hindi ko inaasahan? Umupo ako mula sa pagkakahiga, at mapagmatsyag na tumingin sa pinto. Shen Yichu, anong kailangan mo? Kuya Fanao, iyong damit na hiniram ko kahapon. Pwede ko bang hiramin ulit ngayong gabi? Manghihiram lang pala siya ng damit. Doon lang kumalma ang tingin ko. At nakahinga ako ng maluwag. Pasok ka. Sumagot ako paharap sa pinto. Binuksan ni Shen Yichu ang pinto. At biglang napako ang tingin niya sa akin. Habang nakaupo ako sa kama na walang pang itaas, agad na namula ang kanyang maliit na mukha. Kuya Fanao, ang ganda ng katawan niyo po. May abs pa kayo. Pagyuko ko para tumingin. Nakahubad pala ako ng pang itaas. Kaya naman pala panay ang titig sa akin ng batang ito. Ang mukha ni Shen Yichu ay halos mamula na sa hiya. Ramdam niya ang matinding lakas ng pagkalalaki na bumabalot sa kanya. Kinuha ni Shen Yichu ang mga damit at mabilis na lumabas ng kwarto. Nakalimutan niya pang ang magpasalamat. Habang naliligo, ang nasa isip ni Shen Yichu ay ang malapad kong balikat, maliit na bewang. At ang imahe ng six-pack abs ko. Napakaganda ng tanawin. Hindi niya ito makalimutan. Kinabukasan, nagluto ako ng almusal. At pinuntahan si Shen Yichu para gisingin. Paglapit ko sa sofa, nakita kong may tulo ng laway sa gilid ng labi ng bata. May iilang hibla pa ng buhok na nakadikit sa mukha niya. Shen Yichu, gising na, kakain na ng almusal. Tinawag ko siya. Gumalaw ng bahagya si Shen Yichu. Pero wala pa ring balak imulat ang mga mata. Shen Yichu, gising na. Tinawag ko siyang muli. Gumuso si Shen Yichu. At naglabas ng mahinang tunog. Nan. Gumalaw ng kaunti. Pero wala pa ring balak gumising. Para siyang biik na natutulog. Ang himbing matulog. Napailing na lang ako sa kawalan ng magagawa. Gusto ko sana siyang sundutin para magising. Pero parang hindi magandang tingnan. Humanap ako ng panulat. At sinundot-sandot ang ilong ni Shen Yichu. Habang nananaginip, naramdaman ni Shen Yichu na makati ang ilong niya. Itinaas niya ang kamay at kung ano-anong ikinilos. Maya-maya ay nagising na rin siya. Nagising siyang mapungay pa ang mga mata. At agad na nakita ang mukha ko sa harap niya. Nagulat si Shen Yichu. Dali-daling nagtalukbong ng kumot. Umatras ang katawan niya palayo. Bigla siyang natauhan at nagising ng tuluyan. Napangiwi ang gilid ng labi ko. Sinabi ko kay Shen Yichu, bumangon ka na. Almusal na tayo. Pagkatapos sabihin iyon ay pumunta na ako sa kusina. Medyo nairita si Shen Yichu sa sarili at kinamot ang ulo.
Ang ikinilos niya kanina ay dala lang ng gulat. Hindi kaya siya nagalit habang nag-aalmusal. Todo puri si Shen Yuchu sa akin. Kuya Fanao, ang sarap po ng lugaw na niluto nyo. Ang bango rin ng egg pancake. Ang galing nyo pong magluto. Kuya Fanao, marunong din kayong gumawa ng manto. Napakagaling nyo talaga. Nag-thumbs up sa akin si Shen Yuchu. Tiningnan ko si Shen Yuchu at sinabing, ang manto ay binili lang sa supermarket. Pagkasabi niyon ay nagpatuloy na ako sa pagkain. Makulit na dilaan ni Shen Yuchu ang labi niya. Pero si Kuya Fanao pa rin ang nagpainit ng manto. Kung hindi, kakain ako ng malamig na manto. Napangiti ako sa loob-loob ko. Ang tamis talaga magsalita ng batang ito. Pagkatapos kumain, natatakot akong mainip si Shen Yuchu. Sinabi ko sa kanya na may mga libro sa kabinet sa sala. Kung gusto niyang magbasa, malaya siyang gawin iyon. Pagkasabi niyon ay isinara ko na ang pinto ng kwarto. Tinitigan ni Shen Yuchu ang nakasarang pinto ng kwarto. Naguguluhan ang isip ko. Kuya Fanao, lagi lang siyang nakakulong sa bahay. Siguro dahil pagkatapos siyang iwan ng babae. Masama pa rin ang loob niya. Pamantasang Kingda. Ikalawang palapag ng kantina. Nakaupo doon si Liu Ruyan na nakasuot ng mapusyaw na asul na bestida. Mukhang malalim ang iniisip niya. Yan. Hindi ka kumakain ng maayos. Anong ginagawa mo? Tanong ng matalik niyang kaibigan na si Wang Xinya matapos lunukin ang pagkain. Wala lang. Walang ganang sagot ni Liu Ruyan. Biglang may naisip si Wang Xinya. At biglang nagtanong kay Liu Ruyan. Siya nga pala. Sabado ngayon pero hindi ka yata pinuntahan ni Wu Fanao. Nabanggit mo pa siya. Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Liu Ruyan. May away ba kayo ni Wu Fanao? Nang makitang sumama ang mukha ni Liu Ruyan, nag-usisa si Wang Xinya. Huwag mo siyang babanggitin sa akin. Naging malamig ang boses ni Liu Ruyan. Naisip ni Wang Xinya. Mukhang tama nga ang hinala niya. Yan. Sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari. Tutulungan kitang mag-isip. Nag-alangan sandali si Liu Ruyan. Pero kinuwento rin niya na mula noong gabing iyon sa GIS, si Wu Fanao ay hindi na kailanman nakipag-ugnayan sa kanya. Kinuwento niya ang lahat kay Wang Xinya. Mayroon akong matapang na hinala. Yan. Sabihin mo, posible kayang narinig ni Wu Fanao ang mga sinabi natin sa loob ng eating room. Kung narinig niya, ano ngayon? Anong pakialam ko? Kung gaano niya ako kagusto? Alam na alam ko iyon. Nagsalita lang naman ako ng ganoon, diba? Anong masama doon? Yan. Hindi ka ba natatakot na baka masaktan si Wu Fanao at hindi ka naligawan? Ang tagal na niyang nakabuntot sa akin. Sa tingin mo ba ganoon lang siya kadaling aalis? Napangiti si Wang Xinya. Sa bagay, paano nga naman bibitaw ang isang tapat na aso sa kanyang amo? Linggo, pagka-uwi ko galing trabaho, bumili ako ng mga gulay sa supermarket. Nang dumaan ako sa seksyon ng mga sitsirya, naalala ko ang batang babae sa bahay. Kaya bumili rin ako ng ilang merienda. Pagdating sa bahay, pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko agad ang makapal na usok sa sala. At nalunod ang ilong ko sa matapang na amoy ng usok. Kinabahan ako agad. May sunog sa bahay. Shen Yuchu. Sumigaw ako ng malakas. At mabilis na tumakbo papuntang kusina. Pagdating sa kusina, nakita ko si Shen Yuchu na parang nakikipagbakbakan sa harap ng kalan. Hindi ko napigilang mapatawa ng mahina. At nakahinga rin ng maluwag pagkatapos. Mabuti na lang at walang sunog sa bahay. At mabuti na lang ligtas si Shen Yuchu. Nilinis ko ng bahagya ang kusina. At inabot kay Shen Yuchu ang mga merienda mula sa supot. Ang mga meriendang ito ay binili ko para sa iyo. Kainin mo na. Tiningnan ni Shen Yuchu ang mga merienda. At nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Pakiramdam ni Shen Yuchu ay napakaswerte niya. Dahil nakatagpo siya ng isang mabuting tao na tulad ko. Patakbong lumapit si Shen Yuchu sa pinto ng kusina. At malapad nang umiti sa akin. Taos pusong pasasalamat. Kuya Fanao, salamat sa iyo. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nag-angat ng tingin habang naghugas ng gulay. Pero napangiti ako ng bahagya. Maghintay ka na muna doon sa sala. Pagkatapos naming kumain, nag-alinlangan pa ako ng ilang beses. Pero sa huli ay kinausap ko rin si Shen Yuchu. Shen Yuchu, sa susunod na wala ako rito sa bahay, huwag ka na sanang magluto. Biglang nagpout si Shen Yuchu. At nagrereklamong nagsabi, Kuya Fanao, nagtitimpla ako ng pagkain para pag-uwi mo galing trabaho. Makakakain ka agad. Yun lang naman ang gusto ko. Bakit ayaw mo akong paglutuin? Para sa akin kaya ka nagluluto. Gulat akong napatingin kay Shen Yuchu. Dahan-dahang tumango si Shen Yuchu. Naman, bakit mo ba ako ipinagluluto? Tanong ko, Kuya Fanao, kasi pagod ka na sa trabaho maghapon. Tapos pag uwi mo, kailangan mo pang magluto para sa akin. Kaya naisip ko na ako na lang ang gagawa. Para pag uwi mo, diretso kain ka na. Kumukurap-kurap ang malalaking mata ni Shen Yuchu. Habang sinasabi sa akin ang tunay niyang nararamdaman, pinagmasdan ko ng maigi si Shen Yuchu. Ganito pala ang iniisip ng batang ito. May utang na loob din pala siya.
Hindi sayang ang pagpapatuloy ko sa kanya. Tikim ko muna. Saka seryosong nagsalita. Shen Yuchu, na-appreciate ko ang intensyon mo. Pero hindi ganoon kadali ang magluto. Pero, gusto ko talaga kitang ipagluto. Naantig ang puso ko. Ngayon lang may nagsabi sa akin na gusto nila akong ipagluto. Hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa. Kung gusto mo talagang matutong magluto, ituturo ko sa iyo. Iyon na lang ang nasabi ko kay Shen Yuchu. Nang marinig niyang ituturo ko ang pagluluto, kuminang agad ang mga mata ni Shen Yuchu. Talaga, Kuya Fanao. Tumango ako. Totoo yan. Kitang-kita ang pananabik sa mga mata ni Shen Yuchu. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hinawakan ang braso ko at nyugyug ito. Nagsimula na siyang maglambing. Kuya Fanao, tara na, magluto na tayo ngayon. Shen Yuchu, kakakain lang natin. Hintayin natin ang Sabado. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Naisip ko, paano kung bigla na lang siyang umalis dito sa akin. Kaya naman, binago ko ang sinabi ko. Bukas ng gabi pag uwi ko galing trabaho, tuturuan na kitang magluto. Tumango si Shen Yuchu bilang pagsang-ayon. Mag-ayos ka na muna. May pupuntahan tayo. Sabi ko kay Shen Yuchu. Kuya Fanao, saan tayo pupunta? Bibili tayo ng cellphone. Sa loob ng tindahan ng cellphone. Hawak ko ang isang unit. At tinanong ko si Shen Yuchu. Ano sa tingin mo ito? Kinuha ni Shen Yuchu ang cellphone. Tiningnan niya ito ng sandali. At mahinahong nagsalita. Opo, ayos lang po ito. Sige, bibilhin ko na ito para sa iyo. Para sa akin po ito. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Shen Yuchu. Tumango ako. Mahihirapan ka kung wala kang cellphone ngayon. Akala ni Shen Yuchu ay sinasamahan lang niya ako pumili ng cellphone. Hindi niya inakalang para sa kanya pala ang bibilhin ko. Habang naglalakad pa uwi, magkatabi kaming naglalakad. Parang may naalala ako. Seryoso kong sinabi kay Shen Yuchu. Mag-isa ka lang sa bahay sa umaga. Kapag may nangyari, tawagan mo agad ako. Naintindihan mo ba? Tumango ng mabilis si Shen Yuchu na parang tuko. Napaisip ako. Nag-aalala ba talaga ako sa kanya? Biglang hindi napansin ni Shen Yuchu ang nilalakaran niya. May kung anong napatid sa kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at natumba sa isang direksyon. Mabilis ang aking reflexes. Agad kong hinawakan ang baywang ni Shen Yuchu. At hinila siya sa aking mga yakap. Napahawak ang maliit na kamay ni Shen Yuchu sa aking damit. Sumandal pa ang ulo niya sa aking dibdib. Hindi mapigilan ang mabilis na pagtibok ng puso ni Shen Yuchu. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Para kaming dalawang taong mahigpit na nagkakayakapan. Nang natauhan ako, agad kong binitawan ang pagkakahawak sa baywang ni Shen Yuchu. Medyo naging awkward ang paligid. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling kumawala si Shen Yuchu sa aking yakap. Namumula ang kanyang mukha sa hindi malamang dahilan. Sumagot siya ng mahina. Ayos lang po. Mag-iingat ka sa paglalakad. Kinaumagahan sa opisina. Bitbit ko ang kape galing sa pantry. Isang figura ang biglang bumangga sa akin. Mabuti na lang talaga. Swerte at maligamam lang ang kape. Kung mainit-init pa iyon, siguradong mapapaso ako. At kung malas na matapon sa alaga ko, baka sira na ang kinabukasan ko. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Isang malinaw na boses ng babae ang narinig ko sa aking tabi. Pagtingala ko, nakakita ko ng isang babaeng may magandang mukha. Isang napakagandang babae ang nakatayo sa harap ko. Kinawayan ko ang babae. Ayos lang. Tiningnan ng babae ang itsura kong medyo nagkagulo. Hindi niya napigilang kumunot ang noo. Naparumihan ko ang damit mo. Papalitan ko ang suot mo. Huwag na po. Babalik na ako sa trabaho. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ako at umalis. Pinagmasdan ni Baining Xui ang likod ko sandali. Bago siya tuluyang umalis. Nang malapit na ang uwian, may bitbit si Baining Xui na isang magandang shopping bag. Naglakad siya papalapit sa akin. Dahil nakatutok ako sa aking trabaho. Hindi ko man lang siya napansin. Kumatok si Baining Xui sa ibabaw ng mesa ko. Tinawag niya ako. Wu Fanao. Nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko, lumingon ako. At nakita ko ang babaeng nakatayo sa tabi ko. Iyong babaeng bumangga sa akin kanina. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? At paano niya nalaman ang pangalan ko? May kailangan ka ba? Kumislap ang mga mata ko. Tanong ko. Itinuro ni Baining Xui ang shopping bag na nasa gilid ng mesa. Sabi niya, ito ang pambayad ko sa damit mo. Hindi ko akalaing napakabilis kumilos ng babaeng ito. Nabili na agad niya ang damit. Huwag na talaga, salamat. Kunin mo na lang yan. Hindi ako binigyan ni Baining Xui ng pagkakataong tumanggi. Para sa iyo yan. Kung ayaw mo, itapon mo. Pagkasabi noon, umalis na siya nang hindi man lang lumingon. Nag-iwan siya ng isang napakagandang impresyon sa lahat. Pagkabalik sa apartment, ang mga bilog na mata ni Shen Yuchu ay nakapako sa akin. Napansin kong tinititigan ako ng husto ni Shen Yuchu. Medyo nailang ako kaya nagtanong ako. Shen Yuchu, bakit mo ba ako tinititigan ng ganyan? Biglang lumapit sa akin si Shen Yuchu.
Inamoy-amoy ng maliit niyang ilong ang katawan ko. Napapaatras ako nang hindi ko namamalayan. Bakit ba biglang lumapit ng ganito ang batang ito? At patuloy pa rin siya sa pag-amoy sa akin. Para siyang tuta. Umatras ako. Pero humakbang din pasulong si Shen Yuchu para amuyin ako. Ang brand ng damit na suot ko. Alam na alam niya iyon. Ang buong set na ito, sigurado akong aabot sa mahigit 100,000. Karaniwan ay mga mumurahing damit lang ang suot ko. At ngayon, may amoy pa ako ng kape. Palihim na naghihinala si Shen Yuchu sa kanyang isipan. Pumasok ba talaga ako sa trabaho ngayon? O kung saan pa ako nagpunta? Wala na akong maatrasan pa. Sumandal na ang likod ko sa pader. Hindi ko na napigilang magtanong. Shen Yuchu, ano ba talagang inaamoy mo sa akin? Kuya Fanao, hindi naman ito ang suot mong damit nang umalis ka kaninang umaga, di ba? Hindi nga. Tumango ako. Umatras ng kaunti si Shen Yuchu. Lumayo siya ng kaunti sa akin. Sinuri ako ng magaganda niyang mata. Kuya Fanao, bakit bigla kang nagpalit ng damit sa trabaho? At saka, amoy kape ka pa. Pumasok ka ba talaga sa trabaho? Iyan ang tanong sa akin ni Shen Yuchu. Baka akala niya ay hindi ako pumasok. At nakipag-date lang sa kung saan. Hindi ako ganoong klaseng tao. Palagi akong matino at maingat sa sarili. Agad-agad. Ipinaliwanag ko kay Shen Yuchu ang buong nangyari mula simula hanggang dulo. Para hindi na siya kung ano-ano pa ang maisip. Doon lang nakahinga ng maluwag si Shen Yuchu. Akala nga niya ay hindi ako pumasok sa trabaho. Kundi gumagawa ng kung anong kalokohan. Oo siya. Maliligo lang ako muna. Pagkatapos ay tuturuan kitang magluto. Sa loob ng kusina, 2 anino ang nagsisiksikan sa maliit na espasyo. Ngayon, tuturuan muna kita ng isang simpleng ulam. Ginisang kamatis at itlog. Ano sa tingin mo? Tanong ko kay Shen Yuchu na nasa tabi ko. Sige po, kung ano pong ituturo ni Kuya Fanao, yun ang pag-aaralan ko. Masunuring tumayo si Shen Yuchu sa tabi ko. Mukhang porsigido talaga siyang matuto. Napangiti ako. Napakamasunurin talagang bata nito. Hindi nagtagal. Sa ilalim ng aking gabay, nagluto si Shen Yuchu ng isang napakagandang itsurang kamatis na may itlog. Kuya Fanao, tikman mo ang luto ko ngayong araw. Kumuha ako ng mga chopstick. Kumuha ng isang subo. At kinain ito. Agad na kumalat ang masarap na samyo sa aking bibig. Tiningnan ako ni Shen Yuchu nang may puno ng pag-asa. Kuya Fanao, kumusta ang lasa? Napakasarap. Sinasabi ko ang totoo. Dahil sa turo mo. Siyempre napakasarap ng ulam na ito. Kinuha rin ni Shen Yuchu ang mga chopstick sa tabi. Kumuha ng isang subo at kinain. At nagsimulang umunguya. Napakasarap nga talaga. Masayang sabi ni Shen Yuchu. Pagkatapos maghapunan, nagkwentuhan kami ni Shen Yuchu ng kaunti. Bago ako bumalik sa kwarto at isinara ang pinto. Napako ang magagandang mata ni Shen Yuchu sa nakasarang pinto ng kwarto. Naguguluhan ang isip. Bakit nagmamadali akong bumalik sa kwarto? Hindi pa ba ako nakaka-move on sa sakit ng pagiging sawi? Sa pag-iisip nito, hindi napigilang kumunot ang mga kilay ni Shen Yuchu. Maya-maya, may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sumagot ako. Pasok. Nang marinig ni Shen Yuchu ang sagot ko, itinulak niya ang pinto at pumasok. Inangat ko ang aking ulo mula sa pagiging busy sa harap ng computer at humarap kay Shen Yuchu. Nagtanong ako, may kailangan ka ba? Kuya Fanao, busy ka ba? Naghahanap lang ako ng impormasyon sa computer. Hindi naman masyadong busy. Ano iyon? Kuya Fanao, malapit lang dito ang Pamantasang Kingda, di ba? Gusto ko sanang magpasyal doon. Pwede mo ba akong samahan? Nang marinig ang salitang Pamantasang Kingda, and aking mga mata ay bahagyang gumalaw. At natigilan sandali. Nagsalita ako. CJ, hintayin mo ako saglit. Napakalapit lang ng inuupahan kong bahay sa Pamantasang Kingda. Nakarating agad kami. Naglakad kami ni Shen Yuchu sa isang plaza sa loob ng Pamantasang Kingda. Nakita ni Shen Yuchu na maraming tao ang nagtitipon sa di kalayuan. Hindi niya mapigilang mag-usisa. Kuya Fanao, tignan din natin. Sumang-ayon ako. Naglakad kaming dalawa patungo sa kumpol ng mga tao. Puno ng kuryosidad na sumisilip si Shen Yuchu sa pagitan ng mga tao. Dahil matangkad ako, kitang-kita ko agad ang lahat sa loob. Sa gitna ng bilog ng mga tao, may mga nakasinding kandila na nakaayos sa hugis ng isang dambuhalang puso. Halata namang, nakatsamba kami sa isang proposal. Lumipas ang ilang sandali, hindi pa rin tinatanggap ng babae ang mga bulaklak mula sa lalaki. Unti-unti ring tumahimik ang panunukso ng mga tao sa paligid. Bigla na lang, ang babae ay nagsalita sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Pasensya na, mabuti kang tao. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya para umalis. Pero paglingon niya, nagtagpo ang aming mga paningin. Nang makita ko si Liu Ruyan sa sandaling iyon, biglang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko akalain na ang bida sa proposal na ito ay si Liu Ruyan pala.